Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng kwento ng si Islaw at ang alaga niyang kalabaw. Pakinggan natin. Tandang Nuno? Sino si Tandang Nuno? Sambit ko sa aking sarili. Dahil doon ay natanong ko yun kay Mang Roman. Mang Roman, sino po yung tinatawag ng Tandang Nuno? Ang alam ko lamang po ay ang nuno sa punso. Sambit ko. Nang magsalita si Mang Roman. Huwag mong gagawing katatawanan ang pangalan na yan. Malalaman mo rin. Biglang sambit ni Mang Roman. Ako naman ay biglang nakaramdam ng pagkapahiya. Pasensya na po, Mang Roman. Tugon ko. Si Tandang Nuno ang nananatiling ermitanyo sa lugar na ito. Bibihira lamang ang nakakakilala sa kanya. Ngunit sa mga may alam sa lihim na karunungan at kahiwagaan ay pihadong kilala siya. Una kong narinig ang kanyang pangalan mula sa aking mga lolo. Nakapwa ko ay mga antingero din. Tugon pa ni Mang Roman. O ganun po ba, Mang Roman? Kung gayon ay kasing tanda po siya ng yung lolo. Tugon ko. Hindi, Islaw. Sa tingin ko ay masigit pa. Yun ang dahilan. Kaya siya tinawag na Tandang Nuno. Sagot pa ni Mang Roman. Bigla akong nagulat. Ibig po bang sabihin ay mas matanda pa siya sa iyong mga lolo? At buhay pa din siya? Tanong ko. Iyan ang aalamin natin. Naging tugon na lamang ni Mang Roman. Kung kanina ay marami akong katanungan. Ngunit ngayon, ang katanungan ko ay tila nadagdagan pa. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. At ang kaninang hindi ko pagkatulog ay nagtuloy-tuloy na. Nakakaramdam na ako ng pawis sa kabila ng lamig ng simoy ng hangin, dala ng wala pa ang araw. Madilim pa ang paligid. Naglalakad na kami patuloy. Naisip ko tuloy na. Sumakay na lamang muna sa alaga kong kalabaw. Kapag lumipas pa ang mga isang oras. Ngunit makalipas lamang ang kalahating oras na paglalakad, narating na namin ang mga masusukal na puno. Pakiramdam ko ipapalapit na kami. Sapagkat narinig ko kanina mula kay Mang Roman na sa kagubatan ang lugar na yun ni Tandang Nuno. Kung kaya't hindi na lamang muna ako sasakay sa alaga kong kalabaw. Madilim pa rin ang paligid. At sa tansya ko, ay nasa 3 pa lamang ng madaling araw. Patuloy pa kami sa paglalakad. At tila nakararamdam na ako ng pagkaantok. Unti-unti ay napapapikit na ang aking mga mata. Kung kanina ay hindi ako dalawin ng antok, ngayon naman ay tila walang pasabing biglang dumapo sa akin. Nang maya-maya pa,
ay bigla na lamang akong nalubog. At para akong nalaglag. Para akong nasa tubig subalit malagkit ang aking paligid. Parang makapal na putik. Para tong panay tubig ang aking paligid. Ngunit unti-unti akong lumulubog. At ganun din ang alaga kong kalabaw. Nagkakakawag ako at pinilit kong lumangoy. Subalit, patuloy pa rin ang aking paglubog. Dahan-dahan. Ngunit tuloy-tuloy. Masyadong malagkit ang tubig na ito. At maging ang alaga kong kalabaw ay unti-unti na ring lumulubog. Lalo akong nagkakakawag. Halos buong lakas ko na ay ibinubuhos ko upang makalangoy. Subalit patuloy pa rin ang paglubog ko. Papalubog ng papalubog. Unti-unti na akong nakakain ng tubig na may halong putik. Huwag kang masyadong gagagalaw! Huwag kang gagalaw! Isa yung kumunoy. Huwag kang malikot. Huwag na huwag kang kakabahan. Biglang sambit ni Mang Roman. At may inihagis na mahabang sanga si Mang Roman patungo sa akin. Kaagad ko yung inabot at dahan-dahan akong nakaangat. At paunti-unti ay nakakaahon ako. Unti-unti akong nakakaangat. Nakakahinga ng maayos. Hanggang sa tuluyan na akong makaahon mula sa kumunoy. Ngunit pagkatingin ko, ay nasa kumunoy pa rin ang alaga akong kalabaw. Tila palubog na ito ng palubog. Kagad kong kinuha ang kanyang tali at pilit kong hinila. Hinatak ko ng hinatak. Subalit masyadong mabigat ang alaga akong kalabaw. Kagad din tumulong si Mang Roman sa paghatak sa alaga akong kalabaw. Subalit hindi pa rin makaahon ang alaga akong kalabaw. Napakabigat niya. At hindi sapat ang aming mga lakas kahit magsama-sama pa kami ni Mang Roman. Dahil doon ay napasigaw na ako at inutusan ko ang aking kalabaw na hilain ang kanyang sarili. Nagkakakawag ang alaga kong kalabaw. Ngunit imbis na umahon, ay lalo pa itong napalubog. Palubog ng palubog sa kumunoy. Lalo akong nakaramdam ng matinding takot para sa aking kalabaw. Napapasigaw na ako. At lalo ko pa siyang inutusan. Tulungan mo ang iyong sarili! Lumangoy ka! Lumangoy ka mula sa kumunoy! Sigaw ko pa. Mas lalo pang nagkakakawag ang alaga kong kalabaw. At mas higit pa ito kumpara kanina. At bukod pa riyan, ay hinahagisan pa ito ng hinahagisan ni Mang Roman ng mga naglalaki ang sanga na maaari niyang apakan. Ako naman ay hinihila ko pa rin ng tali ng alaga akong kalabaw. Subalit ang mga sanga na inihagis ni Mang Roman ay lumulubog lamang din. Palubog pa rin ang palubog ang alaga akong kalabaw.
Patuloy naman ako sa paghatak ng lubid, kahit ako lamang mag-isa. Hanggang sa sungay na lamang ang nakikita ng alaga akong kalabaw. Patuloy pa rin ito sa paglubog. Nang maya-maya pa, ay pilit kong hinilang tali. At unti-unti kong nahahatak ang lubid ng alaga akong kalabaw. Unti-unti ko itong nahihila. Habang si Mang Roman naman ay naghahagis pa rin ng mga sanga. Ako naman ay patuloy sa paghila. Dahan-dahan kong nahahaltak ang alaga akong kalabaw. At unti-unti ay napipigilan ng paglubog ng alaga akong kalabaw. Hinatak ko pa ito ng hinatak ng husto. Hinatak ko ng hinatak ang lubid. Mag-isa lamang akong humahatak dun sa alaga akong kalabaw. Unti-unti ay nakakaahon ng alaga akong kalabaw. Dahan-dahan ay nakarating ito malapit sa gilid, hanggang sa makarating ito sa mababaw na bahagi. At nakatayo na ito ng tuluyan. Nang mahatak ko na sa mababaw na bahagi ang alaga akong kalabaw, ay napahiga na lamang ako sa labis na hingal. Nakahiga habang hinahabol ang aking hininga dahil sa pagod. Nang maya-maya pa, napansin kong nakatingin lamang sa akin si Mang Roman. At ang tingin nito ay punong-puno ng pagkamangha. Kahanga-hanga, Islaw. Hinila mo ng mag-isa ang alaga mong kalabaw. Hindi talaga ako nagkamali sa iyong kakayahan. Sambit pa ni Mang Roman. At dun ko pa lamang napagtanto na mag-isa ko nga lamang hinila ang aking kalabaw. Ang buong bigat niya, ako lamang ang humila. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niyo ni Mang Roman. Habang nagpapahinga, ay iniisip ko yun. At kung papaano ko nagawa. Ngunit bukod dun, ay para din akong nabunutan ng tinik nang makaligtas ang aking alagang kalabaw. Dahil tiyak at pamalakas ang aking kalabaw, ay hindi niya yun magagamit laban sa kumunoy. Kahit gaano ka pa kalakas, ay hindi ka basta-basta makakalpas mula sa kumunoy. Matapos yun ay tila isang aso ang alaga kong kalabaw na nagpapasalamat sa akin. Nalabis ko namang ikinagalak. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsalita ulit si Mang Roman. Mapanganib ang lugar nito. Lalo na kapag ganitong oras. Nag-aagaw ang liwanag ng araw at ang dilim ng gabi. Ungket kinakailangang mag-ingat sa lahat ng sandali. Sambit pa ni Mang Roman. Sumang-ayon ako sa sinabi niya ni Mang Roman. At nalaman ko pa yun sa mahirap na pamamaraan na kung gaano kapanganib ang lugar nito. Yan ang dahilan kung kat bibihira ang nagagawi rito. Ang totoo niyan, Islaw, iniiwasan nila ang lugar nito sapagkat sa mga may kaalaman ay itinuturing din nilang mapanganib ito. Lalo pa sa mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa ni Mang Roman. Matapos pa ang ilang minuto, nang mabawi-bawi ko na ang aking lakas,
ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ako at ang alaga kong kalabaw at si Mang Roman. Kung kanina ay para pa akong pupungas-pungas dahil sa antok. Tila walang bahala sa paglalakad. Ngayon ay kada kaluskos ay binibigyan namin ng pansin. Ang bawat dadaanan namin ay maigi naming minamatyagan. At dahil kagagaling ko lamang sa kumunoy kanina, ay basa pang aking katawan. At sa kabila ng nabanyusan ng aking katawan ng putik, ay hindi ako nakakaramdam ng ginaw. Pakiramdam ko ay parang naging maayos pa ang lagay ng aking katawan. At mas naging komportable pa ako. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Habang maingat na naglalakad, ay nakita ko ang isang malaking puno. Pakiwari ko'y parang nakita ko ng puno na yun. At naisip ko na lamang na baka maraming ganyang klaseng puno sa kagubatan na ito. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, ay nakita ko ulit ang ganong klaseng puno. Ganon kalaki din. Halos kasing katulad din ng punong kanina. Kaya naisip ko na lamang na baka marami talagang ganong klaseng puno dito. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, nakita kong muli ang punong iyon. Kagayang-kagaya. Kasing laki. At kamukhang-kamukha. Maging sa hugis. At laki nito. Nang maya-maya pa'y bigla akong hinawakan ni Mang Roman sa bisig. At kaagad sumenyas. Senyas na wag maglilika ng kahit na anong ingay. Dahil doon ay agad kong binulangan ng aking alagang kalabaw. Bagamat tumalima ako, ngunit para sa akin ay wala akong nararamdamang iba. Wala akong nararamdaman na papalapit. Wala din akong naririnig na kaluskos. O kahit na mahinang ingay. Ganon din ang aking kalabaw. At tila wala itong nararamdaman na kakaiba. Nang maya-maya pa, biglang bumulong sa akin si Mang Roman. Tumigit pa sa akin. Kung saan ako nakakapit. Kumapit ka lamang dun. Kumapit ka dun. Sambit pa ni Mang Roman. Ramdam ko mula sa kanyang boses ang pagkaseryoso. Kung kaya't sinunod ko na lamang ang mga sinabi ni Mang Roman. Dumikit ako sa kanya. At kumapit din ako sa isang puno na pinagkakapitan niya. Binulungan ko na rin ang aking alagang kalabaw at pinalapit ko rin sa amin. Pinadikit ko rin sa amin at pinapirmi lamang sa isang lugar at walang gagalaw. Nananatili kami sa ganong sitwasyon. Magkakatabi lamang. Ilang minuto pa ay wala naman akong ibang nararamdam. Wala din akong ibang natatanaw mula sa paligid. Napapatanong tuloy ako sa aking sarili. Nang maya-maya pa, ay nakaramdam ako ng parang may mga tumatakbo.
parang malalaking yabag. At madami ang mga ito. Paparating. At kasunod nun ay nakarinig ako ng pagsingal na mula sa isang kabayo. At ilang sandali pa'y dumating ang isang nilalang. Napakalaki. Ngunit nagtataglay ito ng ulo ng isang kabayo. Napakalaki. At may buhok ito na parang kagaya sa kabayo. Ngunit napakahaba at napakakintab. Ang katawan ng nilalang na yun ay kagaya naman sa isang tao. Subalit malaki ang pangangatawan at punong-puno ng kalamnan. At ang pang-ibabang bahagi naman ay parang sa kabayo. Ang paa ay parang sa kabayo din. Ganun din ang kamay. May mga kasamahan pa ito. Kagayang-kagaya rin ng kanilang mga itsura. Nagkakaiba lamang sa kulay. At hindi sila bababa sa 5 nilalang. Mga tikbalang. Patungo ito sa aming kinalalagyan. Dun ko pa lamang napagtanto na ang punong nadaraanan namin kanina na paulit-ulit lamang. Ibig sabihin ay paikot-ikot lamang kami sa isang lugar. Napaglalaroan kami. Nililigaw kami ng tikbalang. Kagad akong sinenyasan ni Mang Roman na huwag maglilika ng kahit anong ingay. At sinenyasan din na manatili lamang na nakadikit sa kanya at nakakapit sa puno. Ilang sandali pa ay palakas ng palakas ang hakbang ng mga tikbalang. Para itong mga kabayo na parang may hinahanap sa paligid. Ganun ang tunog na kanilang nililika. Maging ang kanilang mga yabag. Nang maya-maya pa'y dumaan ito malapit sa aming harapan. Nang ilang sandali pa'y biglang huminto. Na tila may hinahanap. Inamoy-amoy ang paligid na parang may nalalanghap na amoy mula sa amin. Kabadong-kabado ako. Pakiramdam ko ay makikita kami. Napatingin ang nilalang sa aming direksyon at biglang umangil. Nang maya-maya pa'y nilipat ang paningin sa kabilang direksyon. Hindi niya kami nakikita. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Mang Roman. Subalit maging ang mga tikbalang ay hindi makita ang tagabulag na taglay ni Mang Roman. Nang maya-maya pa'y dumating ang iba pang mga kasama nito. At napahinto ang mga ito sa aming harapan. Tila may mga hinahanap. Nasisiguro kong kami ang kanilang pakay. Nananatili lamang sila sa aming harapan. Ngunit hindi nila kami nakikita. Maging ang alaga kong kalabaw ay hindi nila nakikita. Ilang sandali lamang ay isa-isang umalis ang mga tikbalang. Dahil doon ay tila nakahinga na ako ng maluwag. Papabitaw na ako kay Mang Roman. Nang biglang lumingon ang isang tikbalang at muling napadako ang paningin sa aming gawi.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.